Moskov directly attacking yung late game aspect ng TNC. Moskov versus Harid, and then you also have the classic Lafu versus YSS. But then the CC comes out para kay Trimar. Yung matchup kasi ng CC tsaka Lapu-Lapu, makikita mo na makakalamang sila kung ano yung kaya nilang gawin sa overall na impact ng team at all. Kasi for the Lapu-Lapu, ang strength niya, kaya niyang i-dive yung Harith, kaya niyang galawan yan, kaya niyang maging sakit ng ulo, even for the YSS. Pero yung CC on the other side, I mean, pwede niyang gawin yun in return, pero pag naipit siya mag-isa, punishable dahil din sa pwedeng gawin pa ng Aurora. They could possibly draft something like still a Farsa, andyan pa rin naman yung, actually yung Zochen ay tinitingnan ko pa na pwedeng option. Sa ban. Oh yeah, second ban. Yeah. There you go. Zetchan. Zetian. Alright. Zit. Sabi ko si Zit. Zetian. Mr. Carlton, ano ba ang tamang pronunciation ng Zet? Ako nga, nasa Tagalog broadcast ako eh. Oo. So, Zetian talaga. Zetian. 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 Yan. 23-5. Kasi alam- If you know, you know. If you know, you know. Okay. So, talo na naman tayo. Talo na naman Again, ng Pilipinas. Pasensya na po mga kaibigan. let's talk about the Luyi being banned out from the side of TNC. I mean, this is a hero from Lancy. It would really add doon sa unpredictability again ng TNC. Although may Mountain Shocker naman na para magbigay ng vision. Pag dinagdagan mo pa kasi ng Luyi, parang mas ma-maximize sila. Kasi alam nila yung nasan ka, alam nila saan sila pupunta. So, yun yung tinanggal ni Coach Master the Basics. And this time, Hayabusa, yung isa sa mga remaining assassins na pwede mong ipansabay with the Harith and the YSS is banned out. Pina-force nila ngayon si Demon kahit na sa'yo na yung back siya. Yeah. TNC, Red 4, pwede silang kumuha ng mage dito. As if said, open yung Farsa. There's also the threat of the Zetian. Honestly, I would consider it from both sides. Kasi even yung Moskov, na-try ko dati yung Moskov. Pero dati ko Sisigatot yung combo niyan ay napakadaya. Hindi na sila lumayo sa comfort eh, no? Yeah. Yan na yun eh. They can even go for a maximum vision lineup with a Selena for Lancy. What if kunin ng Aurora yung kabayo ni Light? So far, Uy. it's the winningest, it's sa franchise history ng Aurora, it's been the winningest roamer. Kahit sinong humawak. And nakita rin natin yan last time kay Light, especially on smart player, na alam kung paano gamitin yung Glorious Pathway, could be used for disengage and also starting a team fight. And it's gonna be good against both the YSS and the Harith. Pwede bang pabilisin yung gulo eh, no? Kung sakali, dito sa Demon. Ito yung sagot. Kung masyadong malikot yung YSS and even yung Harith, there is this Franco coming in from Light. Kaso nga lang, still accuracy dependent. If those hooks would not connect, pwedeng mag-transition naman yung Aurora to prioritizing building a Winter Crown para kay Light and go for the Flicker Bloody Hunt. Yeah, there goes Selena. As mentioned, vision is going to be important for TNC and Aurora. They do have a lot of burst potential with this Kagura and Franco combo. Nakita na natin itong matagal na combo pa to ng RSG. Sobrang cool eh, no? Pati yung mga mid lane nila na catch hero. Men, 4 na team yung naglalaro dito. Blacklist, RSG, Echo, Omega. Sabi ko 4 tatlo lang binanggit. Naghalo-halo na yung DNA kasi. 4 yun. Blacklist, RSG, Echo, Omega. Tama. Tama, 4 nga yun. The DNA is combining. Sorry, minsan Ganun na kalala. That is not mating eh. Tama. Pero isa din sa mga factors na pwede consider dahil kahit pa sabihin natin yung pagbabalik ng mga Omega timers o yung late game timers for Chakno, nagkaroon kasi ng variant na pwede silang magmabilis dahil yung kasama ng execration dito, Echo. Yeah. Very commendable dito yung pagkakabuo ng composition dito for Aurora. No? Early game is gonna be very important for them. And for the longest time, kita natin, successful lagi yung mga campaigns ng Aurora sa early game objective taking. So that is gonna be a big challenge para sa TNC. That's right. Dito naman sa game number 1 between Aurora and TNC, usually, early game is the biggest question. Yes. Especially with a Franco dito sa game na to. When it comes to control, mataas din naman yung level 2 power spike ng side ng Aurora with that back the Kagura, the backside, the Franco. I mean, kaya nilang magbigay ng sakit ng ulo against the YSS if and only if the hooks will connect. And also for TNC naman, yung level 2 power spike na tinutukoy natin would be the arrow from the Selena. So pareha silang merong sense of accuracy dependency. Ito na yung combo, pero may hook mula kay Light. Flicker mula kay Lancy, pero aabot yung damage mula kay Yue. And Chakno naiwan sa mid lane mag-isa. Light with the hook and the flicker. 1-over-1 is the hook counter. Magsimula na kayo magbilang mga kaibigan. Ito yung sinasabi natin na kung accuracy dependent, yes, tumama yung arrow from Lancy. Tumama din kasi yung hook! Oh my goodness, Lights within, men. The lights within. Ayun na yung Nahuli ang mga hook. crab.
Dreamar, 1v2. CC naman siya, so hindi siya magkakaroon ng malaking problema. Pero dumadaan si Demon Kite. Just making sure na enough yung pressure dito ng Aurora in terms of the XP lane control. Okay, honestly, hindi naman siya super like game-breaking, but very, yung mga maliliit na bagay na yun, nag-a-add up yun over time, especially sa early game. Yes, they do. They're hitting their level 4s. For TNC, mahalaga yung Mountain Shocker. The addition of that would give a lot of preparation for TNC doon sa mga possible hooks na manggaling sa bushes and even yung assassination from Yue. Then come level 4 naman ang side ng Aurora. Nandyan si Demon Kite. Unbreakable, na-cancel yung talon ni Demon Kite. Nandun yung hook mula kay Light though, pero may sustain mula sa passive ni Chakno. Mountain Shocker, however, nagamit na. This is not gonna be available for the turtle. Medyo mataas yung resource na nawala para sa TNC at that point. Yung Mountain Shocker, isa pa naman yun sa pwede niyang gamitin to counter Demon Kite. Alam nila, naghahabol sila dito. Kino-cover lang nila, zinozone nila yung ibang members dito ng TNC. And babalik lang yung gulong ng Aurora papunta dito sa Pagong. Chakno, he is getting the vision. Edward already starting to zone out the members. Kalaban niya yung Bushmen. Kinlear na Walang niya. vision. Kalaban ko yung Bush. Busin ng germs. Para sure lang naman na walang nakatambay doon. And for the meantime, that will be turtle number 1 going over to Aurora. Good control mula dito sa Aurora, at least in the first 2 Oh, minutes. grabe tumitrix pa men yung Cyclone na yun into hook. Oo. Hindi tumama kay Zaida pero nakatingin pa si Demon Kite dito. Unfortunately, hindi siya aabot sa retry range for the orange steel. Ng Jackno, zone niya lang din dito si Demon Kite para hindi manakawan. Kaso yun lang, na-retry pa. Parang yung threat pa lang ng hooks, napaapektuhan din yung galaw ng TNC. Oh, yeah! With the flicker once again. Paano tumama? However, nakatakbo with the traceless. Pero nandun si Other Jackno, games. sustain, revitalize. Mula si Katot Kacha pero hindi aabot yung AOG. May bansi ba ang TNC? Paano tumama pero hindi na sila makakalaban pa. Yan, tumatagos sa revitalize. Ganun katindi yung damage output ngayon dito ng Aurora. Yun yung mahirap eh. Kasi for Aurora, nakuha nila yung groove during the early, and for TNC, kailangan nilang do something extra na baguhin yung tempo ng laban in favor for them. Kasi if magtutuloy-tuloy yung ganitong facing na nakukuha ng Aurora, na every time may hook and bloody hand itong si Light, ay may nangyayaring gulo o krimen para sa TNC. Krimen talaga. Oo, kasi yun siya naman talaga yung pinaka dito eh. Sa bagay. Pinaka-suspect sa lahat ng pwedeng mangyari. Kasi Karumal-dumal. if that bloody hand will connect to a specific target, mainly for Zaida, sobrang laking agad, guarantee agad sa objective for Aurora. Ang problema kasi hindi reliable yung cancel ng TNC. Even yung Unbreakable kanina na napapatamayan sana ni Chakno, unfortunately tumalon si Demon Kite. So kahit Yes. siya na-cancel yung pang-cancel And I think nung hook. I think nakita natin nga yung weakness, di ba? Pag if you wanna do the CC with Unbreakable, kailangan mo expose yung sarili mo. Yes. Yes. So, there's a good chance mahook ka nung moment na yun. Yun pa naman yung gusto ng mga Franco, yung kitang-kita niya na yung options. Demon Kite ay hindi naman tumama yung kanyang tunggol papunta doon sa members ng TNC. But again, etong pacing na to, gusto to ng Aurora. Okay lang sa nito. Benny though. Duty medyo nagkakaroon naman ng good equalization doon sa gold lane. So, for the meantime, at least yung late game ng TNC medyo secure pa naman. Yeah. Problema, lalo lang lalaki yung kalamangan ng Aurora, lalo kapag nakuha pa nila itong turtle na to. Yes. Arrow is not gonna land from Lancy and Chakno being forced to sort of deal with the frontliners ng Aurora. Nandoon naman yung curtain score mula kay Dreamer, pero Edward as well going in with the Brave Spider. Pero nandoon yung retribution mula kay Demon Kite. Objective lang, disiplinang malala para sa Aurora. Parang Twilight, di mo kailangan tumama eh. Mangilang ka lang. Oo, Pailangin mo lang yung kalaban mo. Yung threat lang na pinoprovide ng hook is enough para mabago o masira yung formation ng TNC. And yung Mountain Shower kanina nga parang ginamit na lang just to try and give some vision. Pero wala naman silang magawa out of it. Even if makita nila kung nasan yung members ng Aurora, wala silang pampalag at the moment. So, ang tanong dito, what's the win condition here for TNC? The win condition for TNC is that they land those combos na iniisip natin. The curtain call, AOG, yung pana, tapos yung taunt. Kasi doon talaga magsisimula lahat ng bagay eh. And knowing na ganun din naman for Aurora, they have to land that hook. Ang kaso, nalaland na nga. Nagagawa na ngayon. Hindi na siya hypothetical, nangyayari Yes. na siya. Ano na to, present na to for Aurora habang yung TNC naghihintay pa ng future. Ang problema, yung future nila medyo alanganin din kasi Harit versus Moscow yung matchup na katapat dito ni Benny QT. Late game is not a problem for Aurora kasi may Yup. macro advantage sila. They can actually play that Moscow, Moscow game in a hook! Oh my goodness! Wow! It lands from Light. The flicker mula doon sa Franco. However, may trade yung TNC sa may top lane. I don't think this is enough kasi may nakukuha din yung Aurora sa mid. That is decent gold pair. Nakuha din yung mid tower. Here we go, Benny, top side. Dominic Benny, naipinit sa harap ng members ng Aurora pero nandoon yung sustain with the Revitalize mula kay Chakno. Arrow hindi tumama and maiiwan yung Gatot Kacha. Sinakripisyo niya na yung sarili niya.
really is proving the speed of Light is the fastest para sa game na to. Light there with the hooks na kumukonekta para sa kanya, and even yung rotation na ginagravitate ng Aurora towards that gold lane, helping Doming Kite para makapag-scale ng maaga. Alam na nila ngayon, kailangan nilang protektahan yung Moskov. Yes. Sa sobrang sama ng loob ng TNC, nakita ni Zaydan na iwan yung butete. Yun lang yung kaya niya farmin. At this point, that's all they can actually do. So far, kalmado galaw, pero tumatama naman. And Okay. pag nakahanap ng target, dire-diretso ang Aurora, they will be zoning turtle number 3. Ang daming panggulo ng Aurora pero ito may susubukang play. Ang TNC may Hindi conceal. sila abot. Yun nga lang, hindi talaga aabot para hindi rin tatama. Ayaw gamitin yung retribution na nako pa ata. Hindi, babalik ka sa jungle, Steam Okay. Kite. So Aurora just playing the objective game against TNC. Dahil alam naman nila na they could guarantee that for them. Kasi back siya to against YSS. Ang kailangan lang gawin ng ibang members, ang kailangan gawin ni Light ay magpakita na nandun siya. It's always a threat na may ultimate si Light na pwedeng gamitin. Yeah, si Zayda naman super farm mode on that YSS, which is understandable. Pero look at that, they're still getting more. It's Demon Kite! The jump onto Chakno, may hook pa, hindi makakatakbo. Yung Gatot Kacha, AOG, hindi rin kakasa. Hindi pa nga ginamit yung Bloody Hunt Spirit Destruction mula kay Doming Kite. Hindi sila papasok masyadong malalim. Again, disiplina mula sa Aurora, harang sa mid. Habang ikiklin nila yung minion waves. Grabe. Another attempted hook mula kay Light. Takot na takot lumabas ang TNC. Yeah, luckily for them, kita naman si Light ng trap doon, so the angle was off. Pero now, they are still gonna have to work together. They're gonna have to stick together para makaiwas sa mga pitas. Tignan mo yung ginagawa ng Aurora. Talagang binibigyan lang nila ng time and space si Doming Kite. 4 na miyembro yung naka-zone. Sila yung humaharang. Para ako nanonood ng Blacklist ulit, men. Kaya nga. Ganito yun. Umuube yung Aurora. Oh 5 my magkasama at 7 minutes in. Wala pang ang Lord Objective. Alam na agad ng Aurora they are planning steps ahead of TNC. Ito na yung resulta ng combined DNA talaga ng iba't ibang team. Yeah. Kumbaga, yung Raiders DNA dati, tapos yung objective ng Ube, na sama-sama lang, protect the gold lane lang, princess treatment, si Doming Kite. Kumbaga, dito si Demon Kite, si Light, wag ang prinsesa namin. Yung pagka-textbook nung RSG dati, tapos yung ube ng Blacklist. Pana, mula dito kay Lancy, kaso wala sila magagawa. Oh! Oy! Attempted flicker hook mula kay Light. Kamuntingan na 2 pixel na lang, tatama na sana. Pero TNC, makakadepensa pa naman sila. Meron pang energy shields. Men, 8 minutes pa lang! 8 minutes pa lang, and they're starting to really knock on the doors of TNC dito. Sila Demon Kite tsaka si Light, parang willing nga silang sumulo ng pana eh. Parang ironic nga na yung sinasabi natin na speed of Light na mabilis na ginagawa na engagements ni Light, pinapabagal lang nila lalo yung game kasi alam naman nila it's favoring to them. Again, we've talked about the pacing na kapag hindi ginugulo ng TNC yung tempo na yon, napafall lang sila sa trap na nakakapag-scale yung Moskov, nagkaka-item si Yue, even Demon Kite kumukunat. Yeah, and they have to concede the Lord here for TNC at this point. 6K gold lead yung hawak ng Aurora. Slowly but surely, hindi tatama yung hook mula kay Light pero panakot lang. Ayun naman, yung amba-amba lang. Kahit di tumama, okay lang. Basta huwag kayo lalapit. Demon Kite, Doming Kite, siya naman yung lumalapit dito. Alam niya, malakas na siya. Makaputukin. muna. Okay, makaputukin lang yung Holy Shields para pagdating ng Lord ay pwede na agad nilang puntahan. That would go to, yes, the bottom lane, I guess. Ang bright side lang dito para sa TNC. Again, at least Benny Cutie is not dying yet. So at least may gold pa rin na napupunta sa kanya. Pero the team fight, I think, kailangan ng lumaban ng TNC very, very soon. Si Edward Oino, nagsusot pa ng jacket, men. Relax na relax lang. Sabi niya, back muna kayo, magsusot lang ako ng jacket, mamaya na kayo lumaban, wait natin Lord, objective lang. Hindi man nila na-force na mag-utility si Chakno, parang pinipuwersa nila Doming na. Kite, Wala ang na. sakit nung Spirit Aray! Presence, di matatama yung pana mula kay Lancy. Wala na yung energy shields. So may top lane, middle lane na lang. Yung pwedeng tanggalin dito ng Aurora. May energy shields pa naman, however, pero may Lord na nagmamarcha sa gitna. Mountain Shocker, ginamit na rito ni Zayda. Meron silang vision, pupunta yung Aurora sa itaas. And Chakno, he will try to defend the top lane. Kaso yung mga sipat mula kay Doming Kite. And another hook mula kay Light. At sustain from the vengeance, sustain revitalize, pero hindi ata sapat. Yue with the ultimate, taking down 3 more. Ang laking bagay, nag-cooldown yung Curtain's Call. Hindi makaabante si 3 Martizi dahil doon. They're able to take out a lot of resources. A very low-scoring game para sa game number 1. It's just 6-0. Perfect game pa so far for Aurora. No? Edward goes in. Ito na yung pag-zone, yung ultimate zone na ginagawa ng Aurora. Sama-sama sila, babasakin nila yung Torres sa gitna. Walang magawa. Yung TNC, hindi sila makahanap ng entry point. Chakno, kanina pa siya naghahanap ng unbreakable. Like another attempt with the flicker hook. Hindi tatama. So TNC, makakahinga pa sila ng konti. Pero at this point, Aurora, they're holding a massive
9,000 gold lead. Gets ko talaga, hindi ka talaga makabante if you're TNC. You're looking for ways to get back into this one. Pero pag naghanap ka ng way in, baka wala ka, di ka na maka-way. Ang hirap din kasi ng may counter-engage mechanic talaga ang Aurora. They can just pull the switch on para kay Light na okay. Hintayin mo lang sila pumasok tapos tsaka mo gawin yung Bloody Hand combo. Again, may pang-cancel naman ng TNC. Pero it's not Chakno na dapat humarap doon. That could be Trimar na pwedeng makagat, na pwedeng mahook, tapos yung AOG combo. But then again, kulang pa sa damage output. Looking at the items, that's a 2,000 gold differential dun sa Moscow ni Doming Kite against Benny Cutie. Wow. Although hindi pa man namamatay ng isang beses si Benny Cutie. But the farm, SOD, pumasok na si Demon Kite. Zyda! Doming Kite Brothers taken down. Zyda and Streamer dito, hindi ata kaya na sustain. Vengeance na gamit na, pana, tatama mula kay Lancy. Kaso walang follow-up. And Aurora, papasok sa base ng TNC. Kaya ba bang dumepensa ng Phoenix Army? Pero tower lock para kay Doming Kite. AOG mula kay Jack 2. Pero sasapakin siya pabalik ng Aurora. Edward! With the flicker and another hook mula kay Light. And tower lock! A perfect and clean game para sa Aurora. That was clean, efficient, and deadly. Aurora taking game number 1 dito sa serye to. dinaan lahat sa sistema. They clearly know what their lineup needs. Yung objective game, yung patience nila, yung timing every time na pag may hook sila at may kagat, doon lang sila gagawa ng play, really is the cleanest game so far na nakita natin from Aurora. Princess treatment si Princess treatment. Si Don Buhay ni Domin kay Don. Literal na wag ang prinsesa ko. Ang lalay, ang linis. Sabi ko sa'yo, naaalala ko, ganito halos lahat ng laro ng Blacklist dati. And tulad na nabanggit ni Carl kanina, mix na yung DNA. playstyle, yung DNA Oh. ng Aurora. Kumbaga, yung raiding capability, si Demon Kite, ni Light, Textbook. textbook, The tapos ube. yung group up, yung ube Oh my play. gosh. Oh my goodness, paano mo lalabanan to? Parang kailangan ng kailangan ng mabuhay din nung mixture ng DNA for TNC, yung pagka-express nung Echo. But here comes the man. Hinuk tayo ni Light. Ingat, Kuya Light. Baka kami mawala dito eh. Baka marami kang hinuk.